DMW, OWA ay lumagda ng kasunduan para sa kapakanan ng mga Filipino Muslim OFW. Maganda rin na naa-address ang ganitong usapin para sa karapatan, pangangailangan at paniniwala ng mga kababayan nating Muslim. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at National Commission for Muslim Filipinos para sa proteksyon ng mga Muslim Filipino migrant workers at overseas Muslim Filipino. Laman ng Memorandum of Agreement ang kooperasyon ng tatlong sangay ng gobyerno kasama na ang TESDA. Matagal-tagal na rin inupuan ang kasunduan na ito na nagsimula pa ng panahon ng namayapang kalihim ng DMW na si Toots Ople. Nakadetalye din sa MOA kung paano mas matutulungan ng gobyerno ang mga umaalis at nagbabalik ng Muslim Filipino OFWs. Nakapaloob dito ang tatlong bagay, ang assistance, education at reintegration. We want to take part, we want to be part of this vast community and to let the community of Muslim Filipinos, OFWs all around the world feel na the protection, the welfare services of the DMW, lahat sila ay bahagi ng tahanan at lahat sila ay pwedeng dumulog ng kanilang mga problema, mga hinaing, mga rekomendasyon para tumibay pa ang welfare protection of OFWs. Sa bilang ng DMW, maraming Muslim Filipinos ang umaalis din para magtrabaho sa ibang bansa. Karamihan sa kanila galing Maguindanao. Middle East ang target na puntahan ng 70 to 80% ng mga OFWs. Pero dito pa lang sa Pilipinas, sabi ng National Commission on Muslim Filipinos, nagkakaproblema na ang mga babaeng Muslim. May diskriminasyon na sa litrato pa lang ng mga basic requirements. Hindi kasi sila pinapayagang magpalitrato ng may takipang tainga na mahigpit na pinagbabawal ang kanilang paniniwala. Papansin natin yung mga issue ng discrimination, not necessarily dahil mga Muslim yung mga tao na ito, pero lack of communication. Minsan po pinagsasanhian ng mga conflict yung communication gap. Ang mga Muslim ay may sariling pamantayan sa buhay, pero gusto natin i-embrace sa ating kapwa Pilipino, hindi lang para sa mga Muslim. Kung hindi, paano natin maiugnay ang kultura tungo sa atin pagkakaisa para sa kapakanan ng ating kapwa Pilipino. Kahit ang OWA, may napansin na rin hindi maganda sa pakikitungo sa mga kapatid na Muslim sa ibang bansa. Kaya maganda raw ang kasunduan na ito para mas maunawaan pang pangangailangan ng mga kapatid na Muslim na gusto lang namang makipagsapalaran sa ibang bansa. Nag-iiba yung perspektibo mo sa welfare at pag-a-address sa kanilang pangangailangan when you have a deeper understanding not only from your perspective, from the perspective of our Muslim brothers and sisters. Marami kasi sa atin na ang relasyon sa kanila ay parang base lang sa impressions. Nakakabit din sa MOA ang pagkilos ng OFW Action Fund kung kinakailangan para magbigay naman ng tulong pinansyal, medikal at legal. May this partnership be a shining example of the greatness we can achieve when we stand united. Guys, eto i-share ko lang at real talk ito. Ito ang tingin ko sa mga Muslim nung hindi pa ako isang OFW. Dahil ito ang nakamulatan natin sa Pilipinas, na ang akala ko ay lahat ng Muslim ay masasama. Pero nung isa na akong OFW at napunta ako dito sa employer ko dito sa Dubai, at may mga katrabaho din akong Filipina na mga Muslim, ay nabago lahat ang kinamulatan kong paniniwala tungkol sa kanila. At ang sabi din ng employer namin or mga amo namin na may dalawang klaseng Muslim, Sia at Suna. Hindi ko alam kung nabigkas ko ng tama, pero ang gusto ko lang sabihin guys, na nabago ang paniniwala ko or ang mga tingin ko sa mga Muslim mula nang maging isang OFW ako dito sa Dubai at napunta ako sa mga employer ko or sa employer ko na lokal dito sa United Arab Emirates. Dahil mababait ang employer namin at pamilya nila, lalo na yung madam namin na kapag ang pagkain nila ay yun din ang pagkain namin. At kapag mag-order sila sa labas, hindi sila papayag o hindi papayag yung madam namin na wala sa amin na pareho ng pagkain nila. Minsan lang kasi nasisira ang image ng mga Muslim or ng mga employer dito sa United Arab Emirates or sa kahit saang mga lugar sa Middle East dahil lang din naman sa kagagawa ng ibang employer na sinasaktan nila ang kanilang mga katulong or mga kadama. Kapag nababalitaan nga yan ng mga amo namin or ng employer namin ay nalulungkot sila. Dahil ang sabi nila ay hindi naman daw lahat ng mga employer or amo ay pare-pareho. May mga masasama at mas marami pa ring mababait.
At ang pinakamatagal ng kababayan natin na nagtatrabaho dito or katrabaho ko ay 32 years. At yung pangalawa ay 18 years. Pero may tatlo pa dito na kasama ko na below 10 years. So 5 kami lahat dito dahil malaki ang bahay ng amo namin. Hindi sila magtatagal ng ganun katagal kung hindi mabait ang employer namin. At sumusunod sila sa batas or sa mga benepisyo at karapatan ng isang OFW or ng isang household workers. Ano-ano ang mga yon? Ilalagay ko sa description ng video na ito para malaman nyo din ang karapatan nyo bilang isang household workers dito sa United Arab Emirates.